Glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories, teachings, preachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, and dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina Coman Almeida. I also greet the beloved Almeida family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal mga kapatiran, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga ngaral, and to our beloved viewers, hallelujah. Magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal ng ating pong mga Biblia at basahin po natin sa Tagalog at Ilocano version. Ephesians chapter 4, verses 3 to 6. Ating pong basahin ka. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 6. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Napagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo ng isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Amen. Sa Ilocano version. Dito po sa taga-Efeso 4:3 hanggang 6. Nga agawaan nyo asa limitmetan ti panagmaymaysat ti Espiritu iti singgalot ti talna. At damay sa abagi ken may isang Espiritu akasmet ti panakaawisyo iti may isang inanama ti panakaayabyo. May isang apo, may isang pamati, may isang pamautisar. May sa Diyos ken Ama dagiti isu amin. Isu apanguluyan dagiti isu amin ken adda iti nagtingan dagiti isu amin ken adda kadakay amin. Amen. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, and in you all. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, the unity of the Spirit, no? Sabi dito, minamahal, mayroong iisang Espiritu. Mayroong isang katawan. There is one body, one Spirit, as ye are called in one hope of your calling. Hindi po kanya-kanya ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, ang tatak ng tunay na iglesia ng ating mabait na Diyos ay nandyan yung pagkakaisa. Amen. Sa gawain ng malapinon, sa kabutihan. No? Hindi po pagkakaisa, pati kasamaan ay pagtatakpan. Hindi po tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos yan, minamahal. So, ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Diyos ay nagkakaisa sa mabuting gawa. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. No? Katulad pag mayroon po tayong mga krusada na nababalitaan, minamahal, o naka-schedule ng mga crusade. So tayo po ay nakikiisa sa prayer and fasting. Amen. No, hindi po natin pwedeng sabihin na krusada nila 'yon.
Hindi natin krusada yon, hindi ganon. Iisa lang po tayo. Everybody say, praise the Lord. Kahit krusada pa, nagkrusada sa Amerika o anong bansa man yan, sa Europa, o sa Mindanao, o sa Visayas, pag atin po nakita na may krusada doon, at nabalitaan natin ng mga iskilyo ng crusade, lalo na yung coming na crusade, na mayroon pong krusada sa Hong Kong, tayo po'y nakikiisa sa prayer and fasting. Amen? So, kung mayroon pong itatayo na bahay-sambahan, o kung mayroon po tayong maiambag, minamahal, nakikiisa po tayo. Kasalukuyan po tayo ngayon na nag-umpisa ng pagtayo ng ating bahay-sambahan dyan po sa dako ng Malig Isabela. So mayroon pong naka-assign doon, nakatukan ng mga kapatiran doon, minamahal. So makikiisa din po tayo. Pag mayroon po tayong mga maiambag, financially, o mga material na bagay, minamahal. Dahil sila naman din nung ini-extend yung ating pong chapel dito sa Kawayan, sila din po ay nakikiisa sa ating pag-extend. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So ongoing din po yung pagtapos ng ating extension ng chapel sa Valencia, Bohol. So sila po ay nakikiusap na matulungan din dahil nandyan na yung mga material. Kailang kumbaga na short ng budget. No? Nandyan na yung pangsahod sa mga karpentero. Kailang yung kanila pong pangulam. Sila ay nakikiusap na matulungan dahil wala silang pangulam doon sa nagtatrabaho, minamahal. No? So, nanghiram sa akin, no, ipahiram nga ng 3,000. Kasi next week, yung mga karpentero, mayroon na silang tatrabahoin na ibang trabaho sa kukuha sa kanila. So, naka-schedule sa atin. So, naglalagay sila ng lalagyan ng yero. Nandiyan na yung material, nandiyan na yung bili na yung yero. So, sabi ko, more prayer dahil mayroon din tayong hinaharap na financial na pangailangan. Amen. Nagmamonthly tayo doon sa ating print ticket sa Zambia. No? Yung krusada sa Zambia, minamahal. So, yan po ay ating pong pinagpipray na ang ating mahal na Panginoon ay mag-provide ng lahat na pangailangan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, dyan tayo, kailangang magkakaisa. Everybody say, praise the Lord. So, mayroong isang katawan, isang espiritu, as ye are called in one hope of your calling. One Lord, isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Sabi dito, minamahal. Iisang Diyos at Ama ng lahat. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Sabi ng Ephesians chapter 4 verses 3 to 6. So what are the benefits being one in the Spirit? So ano po ang benepisyo? Anong matatanggap nating pagpapala pag tayo po'y nakikiisa? So yan po yung dapat nating malaman. Kung makikiisa ko, Brad, ano bang matatanggap pong pagpapala? Ano bang gantimpala na nagmumula sa mahal na Panginoon? So sabi po dito, unity and harmony among believers. Pag tayo po'y nakikiisa sa lahat ng mga gawain ng banal na gawain ng mahal na Panginoon, mayroon pong unity and harmony among believers. Amen. Mayroong pagkakaisa at ano po yung harmony sa Tagalog? Yung word na harmony na marinig mo yan sa putugtugan no? Harmony. Yung pareho yung chords ba, di ba? Pag sabing harmony, hindi kanya-kanyang hindi magwatak-watak, no? Yung tono, may harmony, yung tono
pareho. Hindi kanya-kanyang tono, minamahal. Parang ganon. So sa paglilingkod natin sa malapi noon, pag tayo nakikisa sa lahat ng mga gawain, sa mga krusada, mayroon tayong mga project, nung nagpapatayo tayo ng mga chapel, mayroon tayong ginagawang mga outreach program sa mga kabundukan. O ating pong pinagpala po tayo dahil regular na po yung ating mga gawain sa kapulisan. O, kinuha tayo na life coach sa ating pong mga minamahal na mga kapulisan, no? Sa Isabela Provincial Mobile Force, sa airport, yung kapulisan sa airport, Aviation Security Unit, at iba pa minamahal. Mayroon din tayong gawain sa kulungan na halos lahat ng mga pumapasok sa kulungan na yan ay dito sa atin binabautismuhan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Dati, iba't ibang relihiyon ang pumapasok dyan, halos araw-araw. Iba't ibang relihiyon. No, dito po ang ating beloved Brother Danny Bautista, isa po siya sa jail guard doon, isa po siya sa official doon, minamahal. Iba't ibang relihiyon. So, nagkakagulo dahil nagdidebate. Hindi nagkakaisa. Kanya-kanya sila, may grupo-grupo. Nagkakaroon ng riot. Nung pumasok tayo at inoffer natin yung bautismo in the name of Jesus Christ, kasi sabi ng Bible, isang bautismo. Nagparibaptize sila lahat. At napansin ng warden at mga jail guards, payapa na ang kulungan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh, binilhan sila ng drum set. Binilhan sila ng mga microphone, mixer, speaker. At sila po doon ay mayroon silang pagpupuri araw-araw. Tama ba? Oh, mayroon silang pagpupuri araw-araw. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, ang Isabela Provincial Jail parang ginawa ng pastoral house. Nagpupuri ang mga preso doon tuwing umaga. Mayroon silang oras na papalabasin sila at magpuri sila doon. Hindi naman ginawa dati yan. Nung kanya-kanya pa sila doon, ng mga iba't ibang sekta. Pero nung Jesus Miracle Crusade na minamahal, so pinaganda yung fellowship hall doon, nilagyan ng mga electric fan, nakalagay yung ating logo doon sa fellowship hall nila, nakabitay palagi doon dahil araw-araw may pagpupuri sila. Natututo silang tumugtog. So, dahil sa pagkakaisa, napansin ng namumuno sa kulungan, nandoon ang kapayapaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So there is harmony, unity and harmony among believers, strength in numbers, support and encouragement. No? Strength in numbers. Hindi po paubos ang mga mananampalataya, lalong lumalawak, lalong dumadami at malakas ang pananampalataya ng bawat isa. Strength in numbers, support, and encouragement. No? Nagtutulungan at anong encouragement sa Tagalog? Basta encouragement. Hindi discouragement. Kumbaga, hinihikayat. No? Pag may nanlupaypay, ipag-pray. Isama sa panalangin, hindi ililibak. Tama ba yung termino kong ililibak? Libak kasi sa amin sa Bisaya, yung tinichismis mo. Nakita mo yung kainan, nalupaypay na yung kapatiran, nililibak mo, chinichismis mo. Hindi po yun.
Encouragement. Pag makita mo hindi na dumadalo, kausapin mo. Pakita mong iba na yung hinahawakan, hindi na Biblia, bumabalik na sa bisyo, kausapin mo. Encourage him or her. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi ilugmok. Kausapin. Yan yung ugali ng tunay na mga lingkod ng Diyos. Strength in numbers, support, and encouragement. No? So, yan po yung magmamanifest pag mayroon pong pagkakaisa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. No? Ang opposite po sa pagkakaisa ay kanya-kanya. Amen? So, hindi naman sa atin yan. Hindi naman sakop natin yan. Hindi po ganun. Isa lang po ang nagsasakop sa atin, ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. No? Pag makita mo yung kapatiran, yan ang dahilan na mayroon tayong pagtitipon sa Maine. No? Para makita mo yung kapatiran na galing Mindanao. Oh. So every year mayroon tayong pagtitipon sa Central Church. So ilan na ang kaibigan yung taga ibang outreach? Mayroon ba kayong nakilala? O mayroon akong nakausap, taga Leyte daw siya. Di ba gano'n? O, pag uwi mo, maganda pala yung bababa ka ng Maynila dahil makikilala mo yung mga kapatiran. No? Mayroon akong nakausap, mayroon akong natulungan, o mayroon akong nasharean, mayroon akong narinig na patotoo, galing ng Davao, galing ng Cotabato, kapatiran ng Cotabato, tuwang-tuwa ka. Amen? Oo. Pero kung ikaw ay bumababa doon at hindi ka naman namamasahe, hindi naman taga Isabela yan. No? Hindi mo kinawa yan dahil hindi naman taga Luzon yan, taga Visayas yan. Wala yung tinatawag na pagkakaisa. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, kailangan yon. Kasi pag wala yung pagkakaisa, wala yung tinatawag na strength, no? Strength in numbers. So yung iba nga, talagang pinapakita nila yung pagkakaisa, pero hindi nila naranasan yung naranasan natin. Nandyan pa rin yung kanilang mga bisyo. Nandyan pa rin yung kanilang mga sakit. Walang pagbabago ang kanilang buhay. Tayo, minamahal, lahat binigay ng mahal na Panginoon sa atin. Signs, wonders, and miracles. At binigyan tayo ng tunay na lingkod ng Diyos. A man of God, a prophet of God. Tunay na pastor na nanalangin sa atin araw at gabi. At tayo ngayon ay bunga ng kanyang panalangin. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, yan po ang dahilan kung bakit tayo po minamahal ay sumusunod sa itinuturo ng ating mahal na pastor dahil ginagawa niya yung kanyang tinuturo. Marami pong magagaling, mapapanood mo sa YouTube, magagaling silang mangaral, hanggang pangangaral lang. Hindi ka naman pinagpipray. Hindi ka naman niluluhod at nag-aayuno para sa pagbabago ng iyong buhay. Ang tunay na pastor handang ibigay yung kanyang buhay para sa mga tupa. At ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang siyang nagbibigay ng ehemplo. At yan ang sinunod ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeda. Hanggang sa kampo ng Abu Sayyaf, ipinakita niya yung utos ng mahal na Panginoon
na love your enemies. Oo. Ang tanong, enemy ba natin ang Abu Sayyaf? Kung tutuusin, minamahal, hindi papasok ang mga pastor doon. Dahil binumba ng mga Abu Sayyaf ang Bible study natin sa Maloso, Basilan. Oo. Mabuti na lang yung mga nandoon, dumadalo doon, minamahal. Na natamaan ng granada, na declared ng mga pulis na patay na, tinatapon na lang doon sa patrol. Pagdating sa ospital, nilihans, pinagpray, tinawag sa ating mga pastor, nagulat yung mga doktor, hinanap na saan yung mga patay. Wala na pong patay. Ibinalik na Malapino ng kanilang buhay. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Oh. Pinasok ni Malapastor yun, ang kampo ng Abu Sayyaf. Kahit binumba ng mga Abu Sayyaf yung ating Bible study sa Basilan. So pumasok ang Malapastor sa Sulo. Dala-dala niya ang ebanghelyo ng kapayapaan. Bago siya pumasok, siya po'y nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Hindi siya kumakain. Sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, 3 buwan, hindi po siya kumakain. Araw at gabi. Para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Para sa kaligtasan ng mga hostage. Para sa kapayapaan ng ating bansa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya lang, sabi ng Bible, hindi nakikita ng mga tao yon. Dahil binulagan ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang kaisipan. Ha? Sa 2 Korinto 4:4. Yan po ang delikado. No? Akala kasi nila minamahal dahil sa kagalingan ng tao, kaya nila. Sabi ng Malapinon, for without me, you can do nothing. If you do not believe the prophet of God, talagang ang bansang ito ay mapunta sa kapahamakan. Amen? Oh, kaliwat kanan na yung mga problema, minamahal. Oh. Nasaan ang mga relihiyon? Where are the religious leaders? Nasaan sila? Anong ginagawa nila? Mayroon ba silang ginagawa? Baka lalong nagpapalala sa problema. Yung ibang mga leader ng reliyon, inuudyukan ng mga tao magrebelde sa pamahalaan. Delikado po yun. Minimal, sabi ng Bible, ang mga bulag na leader, tapos akayin yung mga follower na bulag, saan sila mapunta? Sa bangin. Mahulog sa bangin. Mapahamak sila. So, kailan pa sila mamulat? Kailan pa sila magising sa katotohanan? Everybody say, praise the Lord. Salamat sa Malapinon, may namahal. Na ngayon, at tayo po, ang Jesus Miracle Crusade, ay unti-unting pinapakinggan. Tayo na ang nangangaral sa mga kasundaluhan, sa Armed Forces of the Philippines, sa mga kapulisan, sa Philippine National Police, sa mga kulungan, sa mga delikadong lugar na controlled ng NPA, nandoon ang Jesus Miracle Crusade. Luzon, Visayas, Mindanao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Basahin natin, minamahal. 2 Korinto 4:4. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Ilocano version.
Dito po sa kalawang ta, Corinto 4, ang talatay 4 sa Ilocano version. Kadakwada ti Diyos ay nilubungan, binulsik na dagiti isip dagiti saan ang mamati, tapno di agranyag kadakwada tilawag ti Ebanghelyo, ti dayag ni Kristo, isug aladawan ti Diyos. Amen. In whom the God of this world, mayroon palang Diyos sa sanlibutang ito. Ha? In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Everybody say, praise the Lord. So itong binulagan ni Satanas, ito yung mga tao na nagsasabing, tao lang si Kristo. Or Diyos anak lang si Kristo. O ano pa? Propeta lang si Kristo. Yan yung pagbubulag ni Satanas. O. Lahat na naniniwala na tao lang si Kristo, or propeta lang si Kristo, or Diyos anak lang si Kristo, ay wala pong kapayapaan ang buhay nila. Walang pagbabago ang buhay nila. At higit sa lahat, wala po silang kaligtasan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Oh, maliban na lang kung makita nila, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, sino po si Kristo? The image of God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, pag mayroong pagkakaisa, effective witness to the world about God's love. So, pag mayroong pagkakaisa ang mga anak ng Diyos, epektibo ito na tayo po ay mag-witness to the world about God's love. So ano po ang sinabi ng mga African nung pumunta kami doon? These people, they are united. When they conducted crusade, deep fast and pray before the crusade. For long days, long hours of praise and worship. So yun ang nakita nila. Yung isang reverend doon, 40 years na nagtuturo sa Bible school, iba't ibang Bible school ng Baptist. Pero nung narinig niya yung patotoo, nung narinig niya ang salita ng Diyos, na iisa lang ang Panginoon, iisa lang ang bautismo, o anong sabi niya? I want to be baptized and I want to start my new beginning. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At sabi niya, ituturo na niya na mayroon palang iisang Diyos at ang bautismo ay sa pangalan ng Panginoong Hesus sa Bible School. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, effective witness to the world about God's love at fulfillment of Jesus' prayer. Ano bang prayer ng ating mabait na Panginoon? John chapter 17 verse 21. Fulfillment of Jesus' prayer. According to John chapter 17 verse 21. Ati pong basahin. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat ng Juan, Kapitulo 17, versikulo 21. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo
na gaya mo, Ama sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may suma sa atin upang ang sanlibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugong mo. Amen. Ilocano version. Dito po sa Juan 17, ang talatay 21, sa Ilocano version. Tapno isuda amin ag may sada kuma, akas met sika, ama, kanyak ket siyak kengka, tapno addadamet kuma kadata, tapno tilubong patyen na kuma asika imbaon nak. Amen. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung paano ako at ikaw ay iisa, ganon din ang mga manampalataya, dapat sila ay magkakaisa. Amen? So paano tayo magkakaisa? Kung puro lang salita. Bakit sa Jesus Miracle Crusade nandito na lahat ang mga reliyon? Kahit yung mga hindi naniwala sa Diyos, nandito na. Dahil ba sa salita yon? Dahil ba sa mga kagalingan ng debate? No. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Signs, wonders, and miracles. Patunay na ang ating pong natanggap na aral ay puro-puro 100% na katotohanan. Hindi half-truth. Amen. Kasi pag half-truth o kulang ng 1%, mayroong kasinungalingan, hindi kikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Katulad ng ating pong gawain sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan. Dati na sila, mayroon silang i-invite na mga ngaral. Unang-una, may relihiyon sila, isa't isa. Amen? May relihiyon sila, isa't isa. Pero sila mismo nagsalita, ngayon lang kami nakakarinig at nakakita ng ganitong gawain. Ibig sabihin, puro salita yung kanilang napapakinggan noon sa atin, may kasamang kapangyarihan ng Diyos. Pagbabago ng kanilang buhay, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit hindi matalo-talo ang rebellion? Saan sila humuhugot ng puwersa? Doon sa kahinaan ng mga kapulisan at kasundaluhan. Yun yung kanilang ginagamit para makapag-recruit, para makapangluko ng mga kabataan. Dahil sa mga kamalian. Ngayon na sila ay nakikinig na sa salita ng Malapinoon, very effective na sila. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung mga nahuli ng mga law enforcers na nasa kulungan, mga matataas ang ranggo, mga commander yan. O bakit sila nagparibaptize? Bakit sila naniwala na may Diyos? At nagpabotismo sa Jesus Miracle Crusade. At ngayon, aktibo na po sila sa loob ng kulungan. Dahil nakita nila at naramdaman nila, totoo ang ating sinasabi. So, sino makapag-deny niyan pag naramdaman nila na ang Diyos talaga ay buhay? Amen. Yung commander ng NPA sa Marag Valley, bakit siya hindi naniwala sa Diyos dati? Dahil yung kanyang kaibigan, close na pari
na sila yung doon dumadaan yung supply bago mapunta sa kampo nila ang mga supply. Anong sabi ng pare na kaibigan niya? Walang Diyos. So, nagtaka siya ngayon dahil pare yun. So, paano pala yung pagkapare mo? Padre, sabi niya, negosyo lang ang relihiyon. So, hindi naman nagsisunungaling ang pare. Kasi yun ang nakikita niya. Yan ang dahilan kung bakit nag-rebelde na rin siya. Pasikreto siyang sumusuporta sa NPA. So, ang mga religious leaders na pasikretong sumusuporta sa NPA, ito po yung mga religious leaders na naghanap ng Diyos, wala silang nakikita sa kanilang relihiyon na Diyos. Walang bakas o sinyalis man na may Diyos nga. Pero dito sa atin, sila ay nagparibaptize dahil nakita nila may Diyos tayo. Amen. Everybody say praise the Lord. So yan po yung patuloy nating ibinabahagi, minamahal. Kung hindi tayo ang kikilos, sinong kikilos? Pag hindi ngayon, kailan pa natin na ibahagi ang buong katotohanan? So sa ating pagkakaisa, lalong maraming kaluluwa ang maliligtas. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Napakapalad natin. Hindi po tayo nahiya kahit kanino. Kahit yung nakikinig sa atin, mga general. Kahit pa ang mga hari o presidente ng mga bansa, hindi po tayo nahihiya. Ang mahal na pastor, hindi po siya nahiya na dala-dala niya ang ibanghilyo ng kaligtasan sa kampo ng Abu Sayyaf at pinanood araw-araw sa loob ng 3 buwan sa buong mundo. Yun po yung pinaka-mahabang krusada. 3 months crusade. Pakikipagbaka through fasting and prayer. Pinahintulutan lahat ng malapi noon. Nung nakalabas na lahat ng mga hostages, nagkaroon ng military assault. Nanood ang buong mundo, anong mangyayari sa mga tao na nangangaral na si Kristo ay Diyos na buhay. Si Kristo ay totoong Diyos. He is the creator of the universe. Siya ang Ama na nagkatawang tao. At nung nagtagumpay, nakalabas buhay lahat. Anong sabi ng mga critics? Kakampi ni Pastor Almeida ang Diyos. Kakampi natin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pagkakampi mo ang Diyos, ibig sabihin, nasa buong katotohanan ka. Amen? Amen? So, yan po yung ating ipamahagi, minamahal. I-share natin yan bilang pakikisa sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Nandyan man yung panlupaypay. Normal yun. Yan na nga, sabi dito, encourage. Palakasin mo yung mga nalupaypay. Encourage them. Pray for them. Hindi lang yung makasariling prayer na pinag-pray mo na ikaw ay pagpalain, gagaling karamdaman mo, bigyan ng malusog pangatawan. Isama din natin sa prayer ang buong iglesia ng ating mabait na Diyos. Yung mga may mga karamdaman, yung mga nanlupaypay, isama natin sa prayer. Yung mga naka-schedule ng mga crusades, isama natin sa prayer ang ating bansa, ang ating mga leader.
before it's too late, bago sila mapahamak at tuluyan na mapunta sa dagat-dagatang apoy. We must pray for them. Yan ang turo ng ating mahal na pastor sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Itaas ang ating mga kamay, awitan po natin ating mahal na Panginoon. Pag-ibig ang siyang bumuga sa ating puso at kaluluwa. Ang siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulugan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, hallelujah, magmahalan tayo't magtulugan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Hallelujah! Nasa ating kalagitnaan ng presensya ng mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Isigaw po natin ang hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ay huwag limutin, hallelujah, Na may Diyos tayong hallelujah, nagmamahal. pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, hallelujah, magmahalan tayo. Kung tayo'y bigo, ay huwag limutin
Lord. Hallelujah. Para po sa ating mga baguhan, sa ating po mga viewers na hindi pa nyo isinuko ang buhay nyo sa mahal na Panginoon, now is the day, now is the time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una, panampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Roma 10:17. Pangalawa, pagsisisi. Mga Gawa 3:19. Repent and be converted. Para ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy sa iyong buhay. At ang pangatlo, kailangan mong magpabautismo sa tubig in the name of Jesus Christ. Acts chapter 2 verse 38, para mahugasan at mapatawad ang iyong makasalanan mula ikaw ay nagkaisip hanggang sa kasalukuyan. At ang pang-apat, Diyos na ang gagawa according to Matthew chapter 3 verse 11, tayo po ay babautismuhan niya ng kanyang Espiritu. At makamtan natin ang kapangyarihan ng Diyos at kaya na nating labanan anuman ang gawa ng kaaway. Sumunod ka sa panalangin ito sa lahat ng mga viewers at po mga baguhan. Malapay ng Jesus. Hallelujah. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalatan. Iligtas mo ako, 10 aking mga mahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo. Mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. Hallelujah. In the name of Jesus, I pray. Amen. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat at tumanggap sa mahal Pinoon bilang Pinoon tagapagligtas sa kanilang mga buhay. Patawarin mo sa kanilang mga kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa kabisatan. Iligtas mo sila. 10 kanilang mahal sa buhay. In the name of Jesus, I pray. Amen. Ilagay po yung kanang kamay nyo sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Yan po ay sakit sa puso, high blood, cancer, o anumang sakit. Kahit wala ng kagalingan, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Tayo po yung magkaisang manalangin, sama-sama po tayong magsisimi na mahal. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal ng Jesus. Minsan pamalapin, humigapi ng kapatawaran sa mga kami na sumpungan na aming mga pagkukulang, pagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa na banggit na may mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Patawarin mo yung mga anak Pinoon. Hallelujah. Bunga ng mga panalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wills Almeida, 10 panalangin ng kanyang buong pamilya. Sama-sama naming sinasaway anumang gawa ng kaaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, diabetes, high blood, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, sickness be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating pong mga kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw, sabay sa pagtalon, ang makapangyarihang salita, ang Hallelujah, praise the Lord, 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay dumako na po sa ating pong announcements, special offering. Ating po bilad Brother Dr. Hale Canciller. Praise the Lord.